Nagsimula ang pelikula kay Don na may asawa at 2 anak. Si Mona ay uri ng isang asawa na may mahigpit na kontrol sa bahay. Si Don naman ang may-ari ng tindahan ng champagne furniture at rugs. Sa tindahan, dumating naman si Dusty na sobrang sexy. Agad na inakit siya ni Dusty na nagustuhan rin niya. Pagkaalis ni Dusty, lumapit sa kanya si Liz, na nagtatrabaho rin sa tindahan at sinabihan si Don na swerte sila kung makatrabaho si Dusty. Samantala, may libro si Mona, na nire-review niya gabi-gabi kasama si Don, kabilang dito ang mga bagay tulad ng isang retreat sa Florida, at isang Wildwood collection. Mayroon rin siyang schedule para sa bardagulan nila ni Don kung saan swerte na lang kung maka-6 sa isang taon. Kinabukasan, natanggap na sa trabaho si Dusty na kinasaya ni Don, samantala sa bahay, nalaman na ni Mona na ang bagong tindera nila ay magandang babae. Dumating si Mona sa tindahan upang bisitahin si Don, nang nakita si Dusty na pagtanto niya na sexing babae pala ito. Nakatulog naman sa tindahan si Don dahil hindi napagbigyan ni Mona ng bardagulan. Kinabukasan, dumating si Dusty at nakitang natulog si Don, gin-icing niya ito at kinain ang lollipop, dahil dito naganahan na si Don dahil nabibigay ni Dusty ang kailangan niya, aktibo na rin siya sa ehersisyo. Sa sumunod na araw, dumating naman sa party si Dusty at inamin kay Don na buntis siya. Nagulat si Don at nagsimulang mag-alala. Samantala, lumalabas na si Dusty ay hindi buntis at sa katunayan ay nagtatrabaho para sa isang grupo ng mga scammer, na ginagamit si Dusty bilang pain upang akitin ang mayayamang kalalakihan. Ang kanyang mga kasosyo ay sina Murphy at Freeman. Pagkatapos makipag-usap kay Leigh, nagpasya si Don na bayaran si Dusty ng $13,000, $7,000 mula kay Liz na hiniram niya at $6,000 mula sa kanya, ngunit sinabi ni Dusty na hindi ito sapat dahil mahal ang appointment sa doktor niya. Dahil humingi pa ng dagdag na pera si Dusty, pinayuhan siya ni Liz na sabihin ang totoo kay Mona, bago pa man siya maunahan. Kinagabihan, ipinagtapat na ni Don kay Mona na nagbabardagulan sila ni Dusty at siya ay buntis na. Naiintindihan ni Mona na hindi ipa-abort ni Dusty ang pagbubuntis niya, kaya sinabihan niya si Don na patayin si Dusty, dahil ayaw niyang machismis sila. Naguguluhan naman si Don dahil hindi niya kayang pumatay ng tao. Tumawag si Dusty matapos pag-alitan ni Freeman, para humingi ng $25,000 kay Don. Nakikinig lang si Mona sa usapan nila sa speaker, pumayag si Don na makipagkita kay Dusty sa tindahan dala ang pera na hinihingi niya. Bago pa man magkita sina Don at Dusty, inihanda naman ni Mona ang maraming gamot para ipainom kay Dusty para malason siya. Kinagabihan, dumating na si Dusty sa tindahan, nagmamadali siya na kunin na ang pera, bago pa man ibigay ni Don, niyaya niya ito na uminom sa huling pagkakataon. Agad naman ito ininom ni Dusty para maibigay na ang pera, ngunit inamin ni Don na wala siyang pera. Unti-unti namang nahilo si Dusty, nalaman na rin niya na may gamot ang inumin, sinubukan niyang tumakbo palabas, habang si Don ay sinusundan siya at humingi ng tawad dahil inutusan lang siya ni Mona, ngunit nahilo na siya na kaagad nawalan ng malay. Pag-uwi sa bahay, nagising si Dusty, kaya pinatay siya ni Mona gamit ang martilyo. Nagsusuka naman si Don sa kusina habang pinuputol ni Mona ang katawan ni Dusty sa garahe, inutusan siyang ibaon ito sa hardin ang pirasong katawan, at ipinaalam na rin na hindi buntis si Dusty. Naghihinala naman si Murphy na nawawala si Dusty, at baka may nangyari sa kanya, kaya inatake nila si Liz sa tindahan. Tinanong naman si Don ng pulis kung nasaan si Dusty dahil natagpuan nila ang sasakyan niya na sinunog, at litrato na lang niya ang nakuha. Sumagot naman si Liz at Don, na 1 linggo nang hindi pumasok si Dusty. Sa sumunod na araw, binyantaan ni Murphy si Don sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanyang anak ng isang sulat, kung saan hinihiling niya na magkita sila sa club. Kinagabihan, pumunta si Don sa club at si Murphy at ang kanyang mga barkada. Tinanong siya ni Murphy kung kinuha ba ni Dusty ang pera at kung nasaan siya ngayon. Sumagot naman si Don at nagsinungaling na kinuha ni Dusty ang $20,000 at pumunta sa Dallas,
Dahil dito gusto ulit humingi ng pera ni Murphy kung hindi kikidnapin niya si Mona ang kanilang mga anak at magbardagulan. Hinukay ni Don at Mona ang bangkay ni Dusty at pumunta sa lugar kung saan nakatira sila Murphy. Habang sinusubukan ni Mona na itago ang mga bahagi ng katawan ni Dusty sa freezer, nakauwi na si Freeman na may kasamang babae. Nakita naman ito ni Don na agad tinawagan si Mona, ngunit iniwan pala niya ang cellphone niya. Narinig naman ni Mona na may paparating, agad siyang nagtago at kumuha ng patalim, ngunit nakita siya kaya't sinaksak niya si Freeman at ang babae. Bumalik agad siya sa sasakyan at tumawag ng pulis upang iulat ang isang kaguluhan sa bahay. Bago mamatay, tinawagan ni Freeman si Murphy at sinabi na si Mona ang sumaksak sa kanya. Dumating sina Murphy at nakitang patay si Freeman. Natuklasan din ni Murphy ang mga bahagi ng katawan ni Dusty sa freezer at napagtanto na siya ay sinet up. Dumating na rin ang mga pulis at nakita sina Murphy sa bahay. Binaril ng pulis si Benji habang si Murphy ay nakatakas. Kinabukasan, dumating ulit ang pulis, at ibinalita na nakita na ang bangkay ni Dusty sa bahay nila Murphy, ngunit nakatakas si Murphy. Sa banyo, tinanong ni Don si Mona kung bakit siya marahas sa tao, at kung ito ba ay dahil sa pagpapalaki ng kanyang mga magulang sa kanya. Naiyak na sumagot si Mona at sinabing mabait sa kanya ang mga magulang niya at perpekto sila. Hindi nagustuhan ni Mona ang tanong ni Don kaya nagbanta siya na papatayin siya kapag nagtanong siya muli sa tanong na iyon. Kinabukasan, sa party sa bahay nila, nakita ni Don ang patay na aso ng kapitbahay sa kanyang freezer, at mga bata sa labas na pinapatulan ni Mona, at ang kanyang kaibigan na si Liz na inaway niya at tinangka ang napagtanto ni Don na delikado ang kanyang asawa, nababahala siya ugali ni Mona at baka makasakit pa siya ng ibang tao. Nagpa siya si Don na tapusin na si Mona. Pumunta siya sa garahe at binuksan ang gasol, bumalik siya sa party at inutusan si Mona na kumuha ng karne sa garahe. Agad na pumunta si Mona, at dali-daling lumabas sa bahay si Don. Sumabog na rin ang garahe. Sa sumunod na araw, nagmaneho si Don kasama ang mga anak niya, na hinahabol ni Murphy ang kanilang sasakyan at binaril si Don. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.